Okay, magandang gabi po sa inyo lahat at it's so glad to have with us ang ating sabihin natin mga younger generation ng Soletas. Kasi pag sinabing Soleta, syempre kilala natin Ate Bien, Ate Bambi ng soft tennis. Yun ang interview ko before si Carl Soleta. At yung anak ni Carl Soleta na nag-guest ko before ay makakasama natin. Madalas tayo nagkikita sa Rizal Memorial Sports Complex pero mas lalo pa natin siya kikilalanin. So let's welcome the champion ng women's lawn tennis, part of the champion team nga ng Benilde Blazers, walang iba kundi si Amanda Gabriel Gabi Soleta. Katukayo, welcome to Sports Corner PH. Good evening po, Sir Gab. Thank you din po for having me. Oo nga, at madalas tayo magkita sa Rizal Memorial Sports Yes Complex po. pag nandito yung training dyan ng inyong team. Sumama ka dun sa either sa Benilde, yung mga atin nyo sa soft tennis. Pero medyo maikli lang usapan natin. So, babawi tayo sa ating sumustahan natin ngayong araw na ito at mapapanood tayo sa YouTube at sa Facebook ng Sports Corner PH. Anyway, Gabi, I know you've been busy right now sa studies and Yes po. everything in between sa training for tennis and mamaya pag-usapan din natin pickleball. Pero kumusta ka na sa ngayon? Galing ka na ba sa klase? Yes po. Actually, kakagaling ko lang pong school ngayon. Kakauwi ko lang din po. Very busy po ako sa college ngayon. Pero ngayon po kasi off-season namin. So, siguro po active training lang po ginagawa ko. Wala pa po kasi kaming court time. Okay. Pero sa weekdays, doon ka sa Rizal nagsasanay. O di kaya sa PCA, tapos may oras ka pa para sa klase, para sa vinyl. And tuwing weekend, nandun ka minsan sa Lucena, kung saan ang galing yung tradisyon ng mga soletas pagdating sa tennis na nag-umpisa dyan sa Lucena, no? Yes po. Ay, actually po, hindi na po ako nakauwi ng Lucena ever since po nag-Manila ako kasi halos everyday din po yung school ko and yung training. So, pag uuwi po ako doon ng Saturday, parang kailangan ko na rin po umuwi ng Sunday kasi may training po kami ng Monday. So, madalang na po ako makauwi ngayon. Okay, so Manila-based na yan si Gabi at I know the struggles, the hardships ng nagagawa ng isang student athlete para dito and especially mahirap talaga pag mawalay ka sa mga parents and of course mga kamag-anak nyo dyan sa Lucena, Quezon. But for the meantime, mamaya natin pag-usapan yon. Let's go back to your humble beginnings. Kasi alam natin, may genes itong si Gabi dahil minana sa inyo ng inyong mga parents, yung dad nyo nag-tennis before, yung mom mo nag-tennis din, at alam natin si Ate Bien at si Ate Bambi ay nagsusoft tennis. So, paano ka nag-umpisa at siguro paano mo dinala yung legacy ng mga soletas pagdating niya sa tennis and especially sa junior tennis? Since I came from a family of tennis players po, siguro nasanay na lang din po ako na bata pa lang po ako. Syempre, nagte-training po yung mga tita ko, si daddy po nagte-tennis. So, may background na po talaga ako sa tennis kahit nung maliit pa po ako. Hindi pa po ako nagsa-start. Ang maalala ko po, parang first time ko humawak ng racket is 4 years old sa Rizal Memorial po kami usually lagi kasi doon nga po nagte-training si Tita Bambi at si Tita Bien. Pero ang nag-start po talaga ako is 8 years old. Yung tuloy-tuloy na po talaga. Pero bago po kasi yun, um, since sa Manila po ako first nag-school ng kinder, nung naisipan po ni Daddy na mag-full time na po ako sa tennis, umuwi na po kami sa Lucena because medyo mahal po kasi yung tennis dito sa Manila. So, naisipan po ni Daddy na lumuwas na po kami sa Lucena. So, doon na po niya ako ite-train. And siguro po mga after a month
of learning tennis, nag-tournament na po agad ako. And kahit hindi po ako marunong mag-serve nun, parang pinalaban na po agad ako ng tournament sa Manila. Ayun. And nung dinala ka sa Manila, ano ba yung siguro very proud moment na naramdaman nyo na nakalaro ka na sa top tier na junior tournament sa Maynila o sa Opo. PCA Open? Mm, ang Ay, ang maalala ko po kasing first tournament ko sa Manila is yung Toby's Summer Festival. So, Tobis. yes po. Natatawa po kasi ako nun kasi parang nag-expect po ata agad sila na dahil nga po Zoleta, nilagay po agad nila ako sa center court. Hindi po nila alam na beginner pa po pala ako. And of course, the first competition, first win, siyempre hindi pa rin mawawala yung unang pagkatalo nyo, unang pagkabigo, na-distress ka pag natatalo, natutuwa ka pag nananalo. Pero iba talaga ang feeling na makalaro ka against sa mga, sabihin natin, mga top competitors pa noon pagdating sa junior tennis. Sino ba Yes yung po. mga iniidolo mo before pagdating sa tennis? Yung mga pro players po ba? Opo. Ah, actually po, sa women's po kasi, ang mga first na naging idol ko po siguro si Lina and si Victoria Azarenka. Pero sa lalaki po kasi since lagi kong kasama si Daddy manood, si Rafael Nadal po. Si Nadal, many Yes time po. Grand Slam champion itong si Rafael Nadal. And of course, hindi pa rin mawawala yung support na binigay ninyo ng mga parents ninyo, yung mga friends ninyo in every triumph, every succeeding winning moments na nagagawa mo sa international competition. Na-inspire ka ba sa mga nagawa noon ng Soleta? Kaya mukhang pinagpatuloy mo ang inyong winning tradition ninyo pagdating nga sa tennis. Yes po. Kasi growing up po, syempre ang mga naging role models ko po is yung mga tita ko. So, ayun po. Pero madalas kasi nagte-training ka rin for soft tennis before, no? Kasama yung si Bien at Yes Bambi, po. ah. Nung pandemic po, actually, nag-start po akong tryouts for soft tennis. Pero nag-stop po ako kasi nagka-shoulder injury po ako. So ngayon lang po ulit ako nakabalik. Ayun. So mamaya natin pag-usapan yung inyong break. But sa international or national competitions, ano yung siguro yung pinaka memorable achievement na nagawa mo sa inyong career? Mm, siguro ang memorable po sa akin is yung World Juniors po. Ang nag-champion po kami sa India. Kasama ko po si Alex Yala and si Macy Carlos nung time na yun. Magkasabay pala kayo ni Alex Iala sa isang competition, but in a matter of years na, alam natin si Alex Iala, siya talaga yung pinaka-top rated, top rank na Pinaya player at nakalaro Yes na sa po. iba't ibang mga competitions. Pero it's nice na teammates pala kayo before sa World Juniors Yes ni po. Alex Actually, Iala. since 12 under ko po siya, naging teammate. First naging teammate ko po siya is sa Junior Southeast Asian Games sa Indonesia. Tapos, iba pa po yung Junior SEA Games sa Singapore. Then, ayun, naging teammate ko po ulit siya sa World Juniors. Okay, during the 8 days ng inyong terrace career, nakikita mo ba siguro na nagkaroon kayo ng improvement sa bawat techniques and skills? Uh, and of course, yung importance ng paglalaro ng tennis, especially nagagawa mo na talaga na makapag-represent ng country sa iba't ibang mga competitions and of course,
having some top competitions na rin pagdating nga sa mga nakakalaban nyo pagdating sa local and international level? Um, Actually, ngayon po kasi, since galing pong pandemic and galing ko lang din po sa recovery sa shoulder injury, parang ngayon po kasi naghahabol ako. Kasi madami po yung years na nawala sa akin. Kung i-compare ko po yung um, siguro po mga pre-pandemic, yung level ko ng pre-pandemic and now, malayo. So, ngayon po, naghahabol po ulit ako sa fitness to get back in shape po for open tournaments naman. Okay, nabanggit mo nagkaroon ka ng shoulder injury habang nagko-compete ka sa isa sa mga competitions with all. Tell us kailan ito nangyari? I think around 2022 po yun. Uh, 2022. yes po. So, Yes po. so pero sa alam ko meron atang hiatus ka dati before nag-step aside ka muna sa paglalaro ng tennis for years daw. Can you confirm it, Gabi? Hmm, years? Yan po ba yung pandemic? Oo, bukod sa pandemic, meron ata pre-pandemic, Hmm, Gabi. Hindi naman po kasi very active po ako noon. Ah, Yung pre-pandemic. Yun po yung time na nagto-tournament po talaga ako. Natigil lang po ako is nung pandemic and then nagka-shoulder injury. So, medyo matagal po ako nawala sa tournaments. oo, pero kumusta na yung rehab pagdating niya sa shoulder injury mo? Mukhang unti-unti nang nagkakaroon na ng magandang significant progress sa ngayon. Yes po, kasi compared po nung una, kahit itataas ko lang po yung shoulder ko, yung gaganon ko lang, medyo may pumuputok po siya dito sa gilid. Pero ngayon po parang nagpa-therapy din po kasi ako sa PSC noon. And also, sa Benil din po ngayon, may mga pinapagawa sa aking workouts. So, yun, continuous lang daw po yung gagawin na yun para ma-strengthen yung shoulder ko and yung back. So, yun, may Okay. progress naman po yung pag-recover. Pero unti-unti ka na nakakabalik sa normal na fitness level ninyo at maganda na ang naging SNC ninyo para dito sa or rehab pagdating sa injury at confident ka ba na babalik ka ba dun sa dating level ng inyong competition, dating level ng inyong fitness when it comes sa tennis tournaments? Hmm, as of now, I think medyo nakukulangan pa po ako kasi wala pa po kaming court time and parang home workouts pa lang po yung ginagawa ko. Pero in the process pa siguro, I'm very excited na makabalik po ulit sa tour kasi yun po yung goal ko this year is makabalik po ulit sa tournaments. Okay. So, I'm So, working on it po. yan. And believe tayo dyan at abangan natin na baka maybe one day si Gabi muli natin makikita pa sa iba't ibang mga tours, world tours with regards nga sa tennis at of course, meron bang timetable ba yon na nababalik ka sa tour? Ah, as of now po, wala pa naman po akong specific tournaments na like for abroad po ba? Yes po. Ay, wala pa po as of Pero now. sa local tournaments? Ang siguro po, ang pinaghahandaan ko pa lang po siguro now is, na major tournament is PCA. Ayun, PCA Open. PCA Open this year. Eh, madalas natin nakikita noon before yung mga soleta nagko-compete din. Si Carl, si Borgie, si Bien, si Bambi Yes po. sa mga PCA Open. And nakakatuwa talaga na ikaw yata yung isa sa mga susunod na magko-compete niya dun sa women's singles. Or di kayo Yes. sa mixed doubles pagdating niya sa PCA Open. Kailan yung PCA Open? Um, I'm not sure po eh. Baka po
November. Pero di pa po ako sure. November Okay, this year. ayun. So, gusto na unahin natin tuloy natin pag-uusap. Recently, congratulations na pala, you won the NCAA Season 99 Championship title para sa Benilde. This is actually your first year, no, sa Benilde, no? Yes po, my rookie year. Okay, at mukhang marami-raming taon pang inyong mararanasan at kakainin bigas niya para makuha niya yung mataas na expectations with regards niya sa inyong pagsabak niya sa Benil. But, of course, mayroon ding itong hardships. Kasi nabasa ko yung post sa FB. Ah, Um, Naisugod ka raw sa ospital at naka-wheelchair ka pa, ha? So, bakit ano nangyari? ayun lahat po ata ng kamalasan nung sa akin ng tournament yun. Nahirapan po talaga ako kasi to be honest po, nung NCAA is hindi pa po talaga ako kondisyon nung sumalang po ako sa PCA. Ay, sa NCAA. So, yung na-hospital po ako, it's because of my acid reflux. So, Okay. nabigla na lang Tumataas po yung siya. acid reflux mo. Yes Kaya, po, may GERD po kasi ako. So, naggulat na lang po, bigla po ako nagsuka-suka dun sa tapos sinabi ko po kay coach. So, hindi pa rin po ako natigil sumuka. So, dinala na po ako sa hospital ng day na yun. And yung wheelchair po naman is kinabukasan din po yun. Dahil nga po hindi po ako ganun paka-fit compared dati. Nag-cramps po ako nung deciding match. So after po nung match na yun, panalo po ako nun pero ah hindi na po ako makalakad. Kaya winilchair na po nila ako. oo nga eh. At hindi naman ikaw yung mareklamo sa inyong ginagawa at least nakapag-contribute ka pa rin sa Yes panalo po. na ng Benil ng titulo ng women's tennis. Kahit alam natin may problema nga with regards sa health. Pero of course, siyempre kailangan ingatan din ang kalusugan para sa susunod na season maging fit and ready na para dito fit and ready na pagdating niya sa competition. Pero gaano ba ano ba yung feeling mo o naramdaman mo nung napalalunan mo yung titulo? First title ka pa lang, rookie year ka pa lang sa Benil. Ah, super po siya. Kasi first time ko po mag-play for the school. So, memorable moment po talaga siya for me and also the team. Oo, and this is actually the first ever tournament since pandemic. Yes. Sa matagal-tagal ka nang wala during the pandemic at ngayon lang nakabawi. And of course, dinala mo pa yung Benil sa championship na naman para dito sa NCAA Season 99. At of course, pinagpatuloy mo rin yung tradisyon ng mga Soleta with regards na sa paglalaro. Dahil si Carl, si Borgie, si Bien, si Yes Bambi po. are all Benil, no? Lahat sila Yes po, naglaro for lahat. Benil. Yes po. Beniljans po yung buong family ng Zoletas. Oo. And bukod pa sa tennis, isa sa mga pinagkakabalaan mo ngayon ay ang paglalaro ng pickleball. Sabi nga natin, marami mga tennis players na nag-transition from tennis papunta sa pickleball at mukhang kabilang ka na dyan. So, kamusta ang pagsasanay ninyo? Gaano ba ka-updated sa learning process with regards niya dito sa paglalaro ng pickleball? Yung mga natutunan mo sa tennis, pinagpatuloy ninyo sa pickleball and nakakasali ka sa mga competitions like yun sa Asian Open, sa Worlds at iba pa. Actually, nag-start lang po kami nung pandemic din. Parang may mga nag-aya po na mag-try ng pickleball. So, nung una po, medyo nawi-weirdan pa kami kasi plastic po yung bola, tapos, ayun. Pero if tennis player ka po kasi, almost
similar po yung tennis sa pickleball. So, madali po kayo mag-adapt. So, nag-enjoy na rin po yung buong family namin, si Daddy, si Tita Bien, si Tita Bambi, yung mommy ko. And, ayun, meron din po kasi kaming group sa Lucena, yung Lucena City Pickleball Club. So, isa po siyang malaking club na naglalaro po sa tennis court namin sa ZTC. Every night po sila active, lagi po sila naglalaro. And then, gusto din po kasi nila mamasyal, so naisipan din po nilang mag-join ng mga international tournaments. So yun, ang first po naming sinalihan is yung World Championships. And very happy din po ako nun kasi yung first international tournament ko po is naka-silver na po agad ako sa singles sa World Championships. And then, naglaro ka pa dun sa Asian Open at nakapartner rin sa isa sa mga events si Bien ata o Ate Bambi. Ay, hindi po. Ang magka-partner po nung Asian Open nitong huli sa Vietnam is si Tita Bian at si Tita Bambi. Hindi po Oo. ako naglaro ng doubles nun. Sa Singles single. lang po. Pero pang ilang placing ka doon sa Asian Open? Ay, wala po akong nakuha nun. Pero nung after po kasi ng World Championships, naglaro din po kami sa Oakley Pickleball Asian Championships, which is nasa Hong Kong. So, nag-silver din po ako dun sa singles. Wow, ang swerte mo naman na pagdating nga dito sa pickleball at hindi lang sa tennis nagtatagumpay, pero sa pickleball nagsisikap ka pa rin na magtagumpay ka pagdating nga doon sa mga competitions. Ano ba yung mga fundamentals and importance talaga para sa inyo with regards nga sa paglalaro ng pickleball, lalo na yung mga nanggagaling sa tennis, at of course, gustong sumubok either sa recreational ones. And now, para magkaroon ng opportunity to represent the country sa mga international competitions. Um, ano po yung Ano question, yung Sir mga Gab? fundamentals and importance na sa paglalaro nga ng pickleball, lalo na sa inyo na isang tennis player? Fundament. Um, Actually, hindi po kasi talaga ako to train for pickleball. Um, kung ano po yung palo ko sa tennis. Yun lang po talaga ina-apply ko sa pickleball. Siguro po, week before the tournament, makikipaglaro lang ako ng mga games. And nung huli po kasi talaga, hindi na rin po ako nakapag-prepare para dun sa Asian Championship sa Vietnam because kakatapos lang din po ng season namin sa NCAA. So, nawala na rin po talaga ako ng time para makapaglaro ng pickleball. Yun. Pero Ayun. same lang naman din po yung tennis and sa pickle. Okay. Sanayan lang. Okay. Nakikita mo ba sa sarili mo na may potential ka pagdating sa pickleball? And of course, parang ito cross-training na rin para dito sa yung tennis, no? Yes po. Um, Siguro po na hindi ko po, ano pa po kasi ako parang ah nagfo-focus po muna ako sa tennis this year. So, pero sasama pa rin po ako sa mga pickleball tournaments. So, ang main focus and concentration ng inyong path to success sa ngayon for the remaining part of the year is tennis. Ano ba yung nakikita mong goals na pagdating sa in the future, pagdating sa tennis, masisilayan ka ba namin ulit sa international level of play? At ano ba ang aasahan natin for you? Ah, for now po, ang goal ko po talaga is mag-national team and mag-SEA Games. So, yun. Dun pa lang po yung main goal ko for now. Oo, at maganda talaga dahil
ito nga, 2025 nga yung susunod na SEA Games. So, magta-tryout ka pa for the national team and hoping makakuha, makapasa nga dun sa isa sa mga spots para sa national team kung bibigyan ng pagkakataon muli na makapaglaro nga ng para sa bayan and of course mabigyan tayo ng opportunity to play doon sa SEA Games na isa sa mga top tier na mga competitions pagdating sa sa Southeast Asian sports natin. Anyway, and of course, bonding time with your family, friends, and of course the loved ones. Syempre, dahil nasa dugo mo ang pagiging tennis player, meron times kayo na, of course, sa mga competitions, magkasama kayo. Like yung nabagit natin, kasama nyo lagi yung dad mo, yung mom mo, yung Apo. mga tito at tita nyo pagdating sa competition. Yes po. Lahat po ng, yun na rin po talaga yung bonding namin. Mga tournaments. As of now po kasi very active po yung family ko sa international pickleball tournaments. So pag nalabas pa kami ng country for the tournament, parang pasyal na rin po and bonding for the family. Ayun. And of course, nagbablog ka rin. Yes po. Kasama, napanood ko yung isang vlog yata, kasama si Bien na pumunta pa sa Chinatown, no? At Yes dumayo ka po. rin sa Chinatown, no? So, Kasama ko po lagi si Tita Bien sa oo, mga vlog. oo, content creator. Laging video bomber lagi si Ate Bien, si Tita Bien yun, syempre. I-subscribe nyo yung YouTube channel niya. Pati yung YouTube Oo. channel ng Sports Corner PH dahil dito ko pinapasok yung mga iba't ibang mga interviews, yung mga coverages po natin. Ay, subscribe nyo lang po sa aming YouTube channel. By the way, sabi niya, babalik ka ba for the second year and hoping na sabihin natin, pagdating ng panahon na malapit na yung tournament, magiging maganda preparations and clear to play na. Walang anumang sakit na inyo madadala. Yes po, I'm really looking forward for season 100 and I hope I perform better than the last season. So talagang pinaghahandaan ko po yun this year. Isa rin po yun sa mga goals ko this year. Ayun. All right. And lastly, can you give us a short message sa mga aspiring tennis players around, yung mga nangangarap talaga na mag-take up interest niya pagdating sa larong tennis, lawn tennis, o di ka pickleball kung pwede man lang kasi alam mo naman si Gabi isa sa mga top rising stars na yan ng pickleball sa ngayon. Your message, words of inspiration, ika nga. And of course, sa mga susumikap talaga ng maglaro even though merong silang iniinda mga sakit o di kaya napapagod sila sa laro. Ano yung mensahe mo? Mm, ang lagi po kasing sinasabi sa akin ni Daddy is talagang enjoy every moment lang and learn to embrace pressure. Oo, at sabi mo nga, embrace pressure. Kung minsan, nape-pressure ka pagdating nga sa mga competitions nyo, lalo na sa mga magbibigat na kalaban o di kaya sa mga struggles na maaaring ininda sa career. Pero okay lang yan. Tuloy pa rin ang buhay, tuloy pa rin ang paglalaro para makuha nila ang goals nila pagdating niya sa paglalaro nga ng tennis or kahit anong sports na inyong pinanggalingan. Anyway, bukod pa sa tennis, ano bang ibang hilig ninyo? Hmm. Bukod po sa tennis talagang focus rin. Nag-full time po talaga ako sa vlog ngayon. Very Ayun. busy po ako sa paggawa ng mga content ko. Actually, medyo mahirap nga po kasi since kailangan ko po mag-training, pumasok, and kailangan din po, lagi din po akong nagawa ng mga content. Oy, by the way, ano yung course ninyo at year ninyo sa Benin? Yung course ko po is Diplomacy and International Affairs.
And tinatawag din po siyang international studies. Ilang year ka na? Actually po, third year na po ako. So late bloomer ka pala sa tennis team ha. Third year Yes college, po, pero first year pa lang. kasi 2 years po kasi nag-online class dahil sa pandemic. So, yung unang pagbaba ko po ng Manila, first year ko po, parang feeling ko po first year lang ako. Kahit third year na po talaga ako. Oo, maraming sayang na taon niya itong pandemic Opo, sayang po yung 2 years. pagdating nga sa career, baka ma-extend pa lalo yung taon niyo kasi mag-a-apply ka pa hopefully ng masters, no? Yes pa. Oo. At ang bagay pala tong course nyo, international studies o parang foreign studies na rin. Yeah. Siyempre, pag-aralan din yung diplomacy ng iba't ibang mga bansa. At ano ba yung dream job nyo outside of tennis? Dream job. Actually, wala pa po ako naiisip na dream job. Pero siguro po may thoughts na rin po siguro ako if ever flight attendant po siguro. FA, FA. So, Oo. baka in the few years time, baka makita ka namin na makasama ka sa eroplano at nag-a-assist sa mga pasahero, no? We're hoping sometime, Ika nga. Anyway, Gabby, it's nice to have you on this casual pero magandang conversation natin sa Thank you Zoom. very much po. Kasi bitin lagi yung ating conversation lagi pag nagkikita tayo sa labas, no? Opo, Sa labas ng lagi po Rizal, tayo nakikita. oo, madalang Lagi yan. pong hello lang. Oo, syempre. Pero nakabawi pa kahit pa paano sa Zoom at mas lalo pa namin ikaw ay nakilala ng lubusan at para mas lalo nating papakilala sa ating mga followers ng Sports Corner PH. So, Gabi, siguro your final message, magpasalamat ka na sa mga taga-suporta and of course, all those who behind the success of you, lalo na sa pagkapanalo nga sa Benil and even in the recent victories na sa pickleball. Oh, first of all, syempre po, thank you po ako sa parents ko, especially my dad, has been there since day one. And also my family, sina Tita Bambi, sina Tita Bien. And I also like to thank my teammates and also sina Coach JR, Coach Alan for being very supportive nung NCAA po namin and also my teammates. So yun lang po. Ayun. And of course, yung Lucena City Pickleball Club at also Soleta Training Center na mukhang na-miss niya. Na-miss niya to eh. Ah, wait po. Wait, pwede mo pa ulit ng question? Yung Sorry po. yung Lucena, yung mga teammates mo sa Lucena, batiin nyo. Yes po. Hello po, mga LCPC family. Thank you Uh, rin po sa support nyo. sabi nga natin si Gabi baka magiging rising star and sensational pagdating niya sa tennis and we look forward to cover you minsan sa isang tournament and of course at least itong interview na ito mas lalo natin nakilala na lubusan itong si Gabi and we hope for more achievements and success niya pagdating nga sa inyong career. So thumbs up po tayo as we end this interview. Thumbs up! One, two, three. Ay, wait na. Si screenshot ko. One, two, three. All right, Gabby, thank you for your time and Thank have you a very great day much po. po, Salamat Sir po. Gab. Bye. Thank Thank you. you po. Bye.